Good day uli mga kabahay. Dito ipakikita ko naman sa inyo kung paano ako nagpapaplastering ng kolom. Una, siyempre titiktikan mong maigi yung kolom na kung saan paplasteringan. Kailangan kasi yun dahil para kumapit yung palitada, maiwasan natin yung pagputok o pagbitaw ng palitada ng simento. Una, siyempre hinuhulugan, isinasaayos yung eskwala para naman hindi masagwan tingnan. Medyo matagal nga lang ng kaunti, pero siyempre kailangan tsagain para maayos ang gawa. Panoorin nyo lang hanggang sa matapos. Mahaba-haba itong video, pagtsagaan nyo na para makita nyo naman kung gaano ka linis. Talagang sinusunod nila kung ano yung mga sinasabi ko. Kaya nga minsan mas gusto ko pa yung mason na hindi masyadong magaling, basta nasunod. Kasi mayroong mga mason na sa sobrang galing ayaw na sumunod, ayaw na makinig sa mga foreman na siyang nakakasira minsan ng gawa. At kasi kung halimbawa napakagaling mo mason, ayaw mo na makinig sa foreman, hindi nyo masusunod kung ano yung nasa plano o hinihingi ng plano, kung ano yung gusto mong mangyari, kung anong gusto mangyari ng foreman, kung nagsasarili ka lang. At saka pagka masong ka na hindi ka nakikinig, wala kang matutunan. Kung ano yung naandoon na lang na natutunan mo, yun na lang yun. Kasi hindi mo pinakikinggan yung sinasabi sa'yo. Kasi nga ang isip ng iba na okay na sa kanila, pero hindi meron kasi yung mga foreman kasi may kanya-kanyang gusto yan na gusto nila na nasusunod. Dahil nga siyempre ang kapulaan yan lagi ay nauuwi kung sino ang nangangasiwa sa paggawa ng bahay. Maraming mason na akong na-encounter na dahil nga sa nagsimula akong mag-foreman ay 1994 pa. Tagal na. Na halos 29 years na akong nagpo-foreman. Kumbaga, nakasalamuha ko na lahat ng mga ugali ng mga nagtatrabaho, na alam ko na yun kung nagsiseryoso ka sa trabaho o ano lang, sahod lang. Hindi mo sabihin sahod lang ang iniisip mo. Yan ang pagkakaiba pati ng sahod lang ang iniisip mo sa may malasakit ka doon sa ginagawan mo. Kasi kung sahod lang ang iniisip mo, pipilitin mo lang na matapos yung maghapon, pero wala kang achievement, wala kang naipoproduce na trabaho na maayos. Marami, kahit sa mga labor, marami. Meron niya akong, sa susunod niya, meron akong ipopost dito na ang pagkakaiba ng expectation at saka reality. Minsan kasi iniisip mo, pagka wala ka dahil nasa kabilang side ka, nanisip mo yung mga tao mo nagtatrabaho kasi nga may malasakit. Yung walang malasakit, uubusin niya lang talaga yung oras niya kung ano lang ang magawa niya, ikot-ikot. Pero kung may malasakit na trabaho dahil nga matagal na sa'yo, tagal na kayong magkasama, hindi niya hahayaan yung buong hapon na wala siyang magawa. Talagang kung kinakailangan niyang tapusin yung binigay sa kanyang trabaho, kasi yun naman ang trabaho ng foreman
bibigyan ka ng trabaho niyan sa umaga. Kung ano yung tinuro sa'yo, yun lang ang gawin mo. Yun ang gawin, pilitin mo matapos kung kaya mo. Kung hindi naman, siyempre wala tayong magagawa. Talagang ganun ang trabaho. Yung iba, pagka kahit na alam niyang hindi matatapos, pinipilit na yun naman ang ikinasasama ng kinalalabasan ng trabaho. Pagka alam mong hindi mo kayang tapusin maghapon, may mga paraan dyan eh. Dahil nga naging ugali ko na ayaw ko nung may dugtungan sa mga gitna ng pagitan ng isang muka ng kolom to kolom, yung galing sa floor to beam. Gusto ko sarado yun eh, walang dugtong. Ang iba naman ginagawa, pinuputol. Ang problema nga kasi dun sa pinuputol, pagka dinugtong muna kinabukasan, hindi na siya nagpapanagpong maigi. Nagkakaroon siya ng parang bukol na nahahabol siya ng skim coat. Totoo naman yun, nahahabol siya. Pero bakit kailangan pa natin kapalan ng skim coat kung makukuha naman siya sa plastering pa lang? May mga paraan kasi yan. Halimbawa, isang mukha binigay sa'yo, alam mong hindi mo kayang tapusin, huwag mong isagad sa finish, pero hagisan mo lahat, punduhan mo lahat. Huwag mong pinisin, kinabukasan mo siya pinisin. Pangit din kasi yung naplasteringan mo siya, natapos mo ng wrap, pero hindi mo siya napuruhan dahil nga tinapos ka sa oras. Ang magiging problema naman doon, pag kinabukasan mo siya puruhan, medyo matigas na yung semento, pag nagpahid ka na ng lason, lalasunin mo na dahil pipinturahan mo nga, pumuputok siya, naangat. Hindi advisable, hindi maganda. Kaya gawan mo na lang ng paraan kung hindi kaya. Ganun niya ang sinasabi ko, nipisan mo lang, huwag mong isagad doon sa layout mo, para kinabukasan may papahiran mo pa ng wrap, tsaka mo ngayon puruhan, mas maganda naging resulta. Depende rin naman sa mga foreman kung pumapayag silang ganun, pero ako kasi hindi. Yan, dito dahil natapos na nga yung layout niya, nag-uumpisa na siyang rebukadahan. Ang rebukada kasi manipis na hagis lang yan na medyo may tapang yung semento, kaya para hindi bumitaw hanggang sa mapakapal niya. Nandaan lang. Ako naman, yung isang column na ganyan, halimbawa, ang kanto niya ang kanto niya 4. Okay na sa akin yan na kahit maghapon niya matapos yan. Pero minsan itong nagawa na yan, medyo mabilis siya mabagal siya kumilos, pero mabilis ang kumbaga sa pintura ay makatawan. Meron kasing mabilis kumilos, mabilis humagis, mabilis gumalaw, pero ang bagal ng ng finish niya, hindi doon nagkakaalaman sa bandang huli. Ito kasi tandaan lang yung gumalaw, pero sure ball. Kaya ayaw kasi sa palitada, halimbawa dinapatan ko siya ng bara kasi ganyan ang ang pamamaraan ko eh. Pagkatapos niyang palitadahan, lalapatan ko yan ng bara na aluminum na 1/2. Tinitingnan ko yan kung may mga awang, may angat. Pagka may angat, halimbawa sa kabuuan ng palitada, dinapatan ko siya ng bara, tapos may lubog o kaya nakabukol, pinauulit ko yun. Kaya nga nagdodoble yung trabaho, mas tumatagal, sayang pa yung materialis. Kaya kung hanggat maaari, pina-sureball na, di baling mabagal, basta okay ang finish. Wala nang nagiging problema. Mamaya sa bandang huli makikita nyo yung kung ano yung sinasabi ko. Pag natapos yan, makikita nyo sa huli na malinis ang pagkakatrabaho. Kumbaga hindi na
ganun katagal masilyahan. Hindi na mahihirapan yung nagmamasilya. Yan, isa pa kasi yan sa mga problema ng mga nagmamasilya, yung mga pintor. Pagka yung kanto nyo wala sa hulog o kaya bungi-bungi, kailangan pa nilang gumamit ng bara para matuwid nila yan. Dahil may mga pintor din na masiselan. At ako din, hindi rin ako papayag na balik ko kanto niyan. Di papatuwid ko talaga yan. Ngayon, kung masyadong makapalang lobo o kaya umbok, mahirap habulin talaga. Kaya dyan pa lang sa plastering, ipaayos mo na. Meron mga ibang mason, hindi naman lahat. Meron mga paloko lang sagot, pabiro, pero ano din, sasabihin sa'yo ng pabiro na ano pa naman yan, pipinturahan pa. Hindi na, sana hindi na magkarating sa ganun, yung pipinturahan na hahabulin sa masilya. Diyan pa lang ayusin na para maganda. Tapos yung ano niyan, yung eskwela, kailangan, kasi mayroong nagkakanto, yung mismong kanto lang, pero yung tinatawag na kilikili, hindi tuwid. Kasi kanto rin yun eh. Pagka nangontrata ka o namamakyaw ka ng plastering, ang ibukod kasi ang bayad ng mga kantuhan. Ang kilikili, kanto rin kasi yan. Kilikili ng poste. Kaya kailangan tuwid na tuwid din yan. Dahil pag hindi, pag pininturahan niya ng ibang kulay yung poste, tapos ang kulay ng pader mismo, ng wall, iba, makikita yon, nabaliko siya, makikita mong lubog. Mahihirapan yung pintor maghabol, mandaya. Yun naman ang ginagawa talaga ng iba, dinadaya. Pero pangit yun. Bakit mo pa dadayain kung kaya naman tuwirin? Tsaga-tsaga lang talaga. Tsatsagain mo lang ang trabaho at maayos mo. Kaya nga sabi ko, pagka ikay nakikinig sa nagtuturo sa'yo, mas marami kang matututunan. Kaysa yung natututunan mo lang ang susundin mo. Yan ang pagkakaiba noon. Malaking bagay yun na nagmamason ka habang nag-aaral ka pa lang. Actually, marami akong mga mason dyan na labor dati. Tinuruan ko lang. At ako kasi, hindi ko naman yan ituturo sa kanila kung hindi ko kayang gawin yan. Hindi naman sa tawag nito, pagyayabang. Lahat ng trabaho dyan sa construction, dyan sa paggawa ng bahay, lahat yan alam ko. Yung magmula sa layout yan, kaya ko. Kasi nagmula tayo dyan, nag-labor din ako eh. Nagmason ako, nag-finishing carpenter ako, electrician din ako, plumbing, lahat yan halos latero. Pati pagpipintura, nung araw pinasok ko rin yan. Kaya alam ko lahat gawin yan. Hindi ko yan tuturo nang hindi ko alam gawin. Dahil minsan, nagsasample din ako sa mga tao. Baka kasi isipin nila na turo ako ng turo, hindi ko naman alam gawin. Hindi, alam ko gawin yan. Sa akin nga nag-umpisa yung pulidong pagpa-plastering. Yung mga walang umbok, walang lubog. Kasi hindi pag alam niyo pag ang plastering ng bahay niyo ay lobo, pag nasinagan ng liwanag ng ilaw yan, kitang-kita yan. Kahit ano pang gawin yung cover dyan, makikita yan pag nakakaintindi yung titingin. Mas maganda kasi tingnan ng bahay pagka isa sa nagpapaganda yan, pagka malinis ang trabaho, malinis ang pagkagagawa. Pero pag tingnan nyo pagka yung bahay sa labas pa lang, makikita nyo yung mga kantuhan ng canopy, bukol-bukol, lubo-lubo, pero pinipinturahan. Pero kahit anong gawing pintura, hindi nila mahahabol yun. Lalo na't makapalang pagkakalo mo, hindi na mahahabol yun. Kahit nasabihin natin gamitan pa ng skim coat, medyo mag-uubos kayo ng maraming skim coat, pero hindi nyo pa rin mag-perfect. Iba pa rin kasi ang semento talagang mahahabol mo siya. Dahil kung usli siya, pwede mo siyang kayuring, may bara. Sa pagpa-plastering, hindi ako pumapayag na yung ginagamit ng bara kahoy. Kaya kami pagka ganyan, nagsisimula na ang plastering ng bahay,
nagpapabili na ako niya ng aluminum na 1x2. Kaya sa bawat project namin, 5 piraso yan, 5 buo yan na aluminum na 1x2 ang pinabibili ko. Sa susunod na project yon, palit uli yun kasi nga na ano yun, nagkakaputol-putol yun dahil yun ang pinanganganto sa mga ano sa mga bintana, sa mga canopy. Siyempre hindi naman pare-pares ang laki niyan. Magkakaputol-putol talaga siya. Tapos yung iba hindi na huhugasan, lalo na kung ang labor mo medyo may katamaran, sasandal na lang, hindi lilinisan. Pero sa akin naman, hindi naman nasusundan ng mga mason na gumagamit kasi nga pinapalinis nila sa labor nila. Dahil pag hindi nilinis, isa pa sa magpapabukol yun pag nakita mo yung bara mo may simento. Siyempre pag kinayod mo yun, iba na rin ang ano nun, may makakayod yun. Na isa dyan sa para maiwasan yung paglubog-lubog, yung mga palitada na may mga bako-bako, para maiwasan yan, bago ka magtanggal ng tansi, lapatan mo muna ng bara, paikot, patayo, pahiga. Pag nakita mo may lubog pa, abunuhan mo uli, agisa mo uli siya ng rap pa lang naman yun, simento pa lang yun. Abunuhan mo uli, nakita mo o kaya nakita mo musli, lumubo, kayurin mo ng bara hanggang sa pumantay. Pag pantay na siya, saka ka palang magpuro. Iwasan mong magpuro ng madumi, walisan mo yung pinalitadahan mo bago ka magpuro para walang masyadong mga buha-buhangin, hindi naghahabol yung mason. Yun, masisigurado mong perfect yun, hindi magkakaroon ng mga lubog-lubog o kaya natawag na bako-bako pangit tingnan. Nakikita yan talaga sa finishing, sa pintura na pagka natatapos. Dito unti-unti na siyang napupuno ng hagis. Tiyaga lang talaga, tiyaga lang mapiperfect mo. Dahil wala naman kasi mga na nagsimula magaling agad. Hindi, dandahan lang. Basta ang diskarte sa mga nag-aaral magbason, makinig kayo kung ano yung tinuturo. Makinig muna kayo bago kayo sumaway. Hindi, joke lang. Makinig lang kayo dahil hindi ang foreman hindi magtuturo ng mali yan. Dito kasi hindi pwede sa akin yung pwede na. Kailangan pwede talaga. Hindi yung pwede na. Dahil alam nyo, kahit kayo, mabaliktad natin ang sitwasyon, kayo ang may-ari ng bahay. Pag nakita nyo yung bahay nyo tinapos ng paloko-loko, ang sakit sa dibdib, gumasto ka ng malaki. Ang dami mong inubos sa pera para magkaroon ka ng dream house mo kung tawagin. Siyempre, sino ba ng taong hindi nangarap na magkaroon ng sariling bahay? Tapos makikita mo, ganun lang ang nangyari. Hindi siya, hindi matutuwa. Kami sa mga naging project namin, sa totoo lang, hindi kami yung tinatawag na, ewan ko lang, yung contractor ko kung tumutuko ng matindi. Pero kasi, ang katuwiran namin, di baling panapat lang, basta yung may-ari masaya yung pakikisama sa amin, natuwa, yung napaligaya mo sila, na para bagang pinagmamalaki ka. Kasi isa yan sa mga nagbibigay sa'yo ng trabaho. Halimbawa, yung bahay na natapos na ng perfect na, ayos na, magandang tingnan, malinis. Pagka nagpa-house blazing yan o kaya may pumunta siyang kaibigan dyan at interesado magpagawa ng bahay, magtatanong yan sino ang gumawa ng bahay mo, ganon. Siyempre, i-recommenda kayo. Doon nadadagdagan kayo ng trabaho, hindi kayo mawawalan kasi nga minsan ang nagiging project nyo ay nagmumula din dyan sa mga customer nyo na kung saan nagkakaroon sila ng mga bisita,
ng mga kaibigan nila na nagpupunta. Eh, doon pa lang sa house blessing, pagka may mga bisitang marami yan, kasi may yaman naman yung mga yan, at nakitang maganda ang pagkakagawa ng bahay mo, hindi pwedeng hindi sila magtatanong agad yan. Eh, paano pa kung yung kontraktor na nagawa, ikinimbitahan ng may-ari doon sa nasabing blessing, house blessing. Doon pa lang, magkakausap na kaagad sila, magkakabigayan ng cellphone number, magkakaroon na ng contact. Iyon ang minsan nagiging way na hindi ka nawawalan ng trabaho. At yun naman laking namin, utang na loob sa mga nagtatrabaho sa amin, yung mga nagmamalasakit na mga trabador. Hindi naman pwedeng sabihin mo na kami lang ang gumawa niyan, kami mga foreman o lahat yan gawa ng mga tao mo, lahat na gawa ng mga tao ko na sumusunod, kaya nila nagagawa ng maayos. Yun lang, walang walang pag-uusapan, basta sumusunod, wala akong diyan, tingnan nyo, dito nagpupuro na siya. Ito yung pagkakaiba. Tinanggal niya yung tansi na pinaiipitan ko ng aluminum niya magkabila. Kaya diyan pa lang sa paglalagay niya ng puro, yung dalawang side niyan pantay na kaagad. At pagkatapos ng puruhan niyang kabila na yan, yung bara na yung pahuhugasan yan. Yung aluminum na yan, pahuhugasan niya. Pag nahugasan yan, diyan niya naman itatapal sa kabila para yung kabilang side tuwid uli. Hindi niya na kailangan himasin ng rodileta. Kumbaga yung iba kasi tansilan tapos rodileta, pero hindi. Nakita ko, napakalaki ng diferensya ng aluminum versus doon sa tansilang. Ang tansilang, kahit nasabihin natin napakagaling mong mason, hindi mo talaga siya mapiperfect ng meron talagang parang lumulubog. Hindi kagaya ng mayroong aluminum na talagang susunod siya kung ano ang kanto mayroon yung aluminum. Kasi nga yung aluminum diretso yan kaya pag diyan mo pinalapat sa kanto ng aluminum yan, sigurado tuwid yan. Kasi ang sinunod lang nung tanse, yung tanse ang naging purpose niya lang yung wrap na tuwid niya, napantay niya yung wrap yan. Dito nag-rodileta siya, pero yan touching na lang yan, hindi na yan yung kagaya ng maraming himas. Kung mapapansin nyo, parang inaalis niya lang yung mga kunting kunting himulmul doon sa kanto ng kolong. Hindi na yun yung kagaya ng kuskus dito hanggang sa lumulubog uli. Kasi nga tinuwid na siya nung aluminum, hindi na siya ganun ka hirap pakantuhan. Malinis yan gumawa yung tao na yan. Marami yan sila na magagaling na mason na nasa isang video ko mapapakita sa inyo. Isa lang yan sa mga mason ko na pinagkakatiwalaan, kasi nga pinaganda yan sa mga yan. Ayan nakita nyo, ito na yung natapos, iyan ang resulta. Tingnan nyo kung gaano kalinis yan. Tingnan nyo kung gaano katuwid ang kanto niyan. Kahit saan mo siya silipin, tuwid na tuwid yan. Yan. Wala kang makikitang ubok dyan, tapos yung kilikili niyan tuwid na tuwid, hindi yan yung lubog-lubog. Yan, dinapatan ko ng bara para makita nyo. Yan, medyo nabaliktad nga lang yung pagkaka-video ko, kaya kumitid yung dahil ako lang din yung nag-video dyan. Yan, dinapatan ko, kita mo. Yan, wala siyang lubog, pantay na pantay. Ililipat ko yan dito sa kanto para makita nyo yung kantong-kanto. Makita nyo kung may lubog dyan. Kita nyo, wala, kahit isa wala, pantay yan hanggang doon sa taas all the way, mula baba hanggang taas. Yan, walang walang problema yan. Sige mga kabahay,
Ganito na lang, sana may na ituro ako sa inyo o may natutunan kayo kahit paano. At salamat po sa inyong panonood.